Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Balik na po ulit tayo sa mga nagbabagang maiinit na laban mula sa mga mamaw na chess player sa buong mundo. At nitong nakaraang Martes lang sa Chess.com Title Tuesday, nagharap muli ang dalawang mamaw na sila World Number 1 Magnus Carlsen at Super Grandmaster Jose Martinez na taga Mexico na kilalang maraming pinatutumba na malalakas na chess player sa buong mundo pagdating po sa online chess. Pero this time, makakabawi na ba siya kay Magnus? Dahil nito mga nakaraan sinusuki ni Magnus At bago tayo magsimula, kinukongrats ko lang po ang 13th edition Kamatyas sa matagumpay na naidaos sa Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po sa mga sumuporta at higit sa lahat, maraming salamat sa ating Kamatyas co-founder, ang ating sponsor, National Master David Almirol Jr. sa kanya pong napakagandang tournament, libre ang registration at may pagkain pa ang players. Maraming salamat po, boss. At ngayon, pag-aralan na natin ang ginawa ni Magnus. Nag-E4. Sinalubong naman ng Sicilian ni Martinez at pinasok ang mainit, nagbabagang open variation ang legendary Najdorf. Naku, matindi ito. F3, nag-English attack variation naman si Magnus. E6, Bishop E3, B5. Yan talaga yan para magparamdam kagad ang block ng pressure sa queen side, pinigilan kagad at nag-H5. Ito interesting. Dito kasi ang main line sa English attack ay yung Knight BD7. Pero dito, H5, popularized by former FIDE world champion Vasilin Topalov, na yung idea ng H5 ay ma-prevent ang G4, H4 na makapag-pawn storm kagad ang white sa king side. Nag-Queen D2, Knight BD7, nag-castling queen side. Nako, aggressive. King B1, at nag-Rook C8. Ito pong King B1 kaya ginagawa yan kasi expected naman na mag-Rook C8 talaga na nagbibigay ng maraming atake yan at pressure sa C-file. Kaya umiiwas kagad. Prophylactic kagad yung King. At nag-Rook G1. Nako, interesting din, no? Para ipipilit ba yung G4 mamaya? Nag-Knight B6. Ayun, ayaw mo nang i-develop ang king side at gusto yata mag-Knight C4 at nag-Queen E1. Iyan ang lumalabas na novelty sa laban na ito, mga kamatyas. Dahil sa old line, may tumira ng G4, itinuloy ang atake. Yun nga lang, kitang-kita sa evaluation bar, alanganin. Mas maganda pa rin ang Queen E1. Novelty. O, tingnan natin. Nag-Bishop E7, G3. Yun lang, interesting. Bakit kaya nag-G3? Para ma-develop ba? Bishop G2? Grabe yung G3, ano? Sa computer, H3 lang ang tira dito para ipilit na maka G4. Kaya nga lang, pag H3, mag-H4 dito ang block. Kukunin ang G3 square. O, balik tayo sa ginawa. At nag-Knight FD7. Magmamaneuver papuntang E5 and C4. Nag-H3. Aba, talaga nga naman napakaraming partida ni Magnus. Ang tipid Knight E5, nag-Bishop C1, Queen C7. Good move ang binigay kay Martinez. At nag-G4 na. Ayun. At nag-Knight C4. Nako, medyo di maganda ang paramdam ng Knight na yan Kasi itong Knight sa C4 ay nagbabadya ng sacrifice sa A3 at mayroon pong malakas na hataw sa Knight C3. At kinapture na. Knight takes C4, Knight CE2, ayun na nga, na pressure na nga si Magnus. Dapat daw po ay capturein na lang ang pawn sa H5. Ay, oo nga, no? May atake doon sa G7, may pressure doon. Ayun, yun nga lang, nakakailang po talaga yung paparating na Knight takes pawn tapos mabibitin yung Knight sa C3. O, kaya ginawa dito ni Magnus, umiwas muna siya. Nag-G6. Ayun, sinuportahan naman yung H5 pawn, na-pressure din si Martinez sa G-file, pero hindi gusto ng computer. Ang gusto ay capture na yung G4, HG4, ay oo nga, no? At least merong control sa H-file, tapos saka mag-E5, pag pumasok Knight F5, and tiyaga muna balik Bishop F8, and pipitikin yung Knight na yan later on. So yun ang mga diskarte po, no, ng computer. Pero syempre, may nerve sa human medyo mahirap magawa yon. Nag-G6, nag-B3, paalis na sa Knight. Another wrong move by Magnus. Dapat daw ay capture na yan.
Rook takes h5, tapos knight f4. Aba, ganun lang. Halimbawa kung mag-rook h7, iwas lang. Ay, matindi. Matindi po. Malalim po na application ng atake. Oh. Pag kinapture and rook takes g6, pwede pala yan. Ayan, natututo ko mga kamatyas ng mga additional deep understanding sa chess. Pwede to. Na kapag nag-e5, magna-knight f5, wala bang mga capture dyan? Sabay capture dyan? etc. mga kamatyas. Pero ito po ay napaka-interesting na position. Pwede pala yan. O, balik tayo. Sa nangyari, nag-b3 si Magnus at nag-knight b6, c3. Aba, talagang grabe trip ni Magnus. Ano? Kanina nagpantay-pantay, f3, g3, h3. Ngayon naman, a3, b3, c3. Loko parang pinagtitripan na. Okay, sa computer po, capturein pa rin ang pawn sa h5, pag rook takes h5, and knight to f4. Ganun pa rin talaga. Na halimbawa, pag dito ba? Pwede ba dyan? Pag rook c5, kakapture na dun eh. Wala talaga. Desidido talaga ang puti na maghahataw ng sacrifice dyan. O konting kalikot lang mga kamatyas para matuto tayo ng mga matitinding technique. Ayan o. Tipong pa 2 minor pieces sa isang tore. Pero tingnan nyo naman ang position. Yung knight halos walang gamit. Bishop, walang gamit gaano. Napaka-aktibo ng mga tore. May pass-pawn pa, may f4, f5, etc. So, positional. Decisive advantage for white mga kamatyas. Malalim na application nga lang. Balik tayo sa c3 na ginawa ni Magnus. Nag-e5, inatake ang knight. Knight c2, and nag-d5. Ayun, na-good mo ba ni Martinez? Isa pong sign na napakaganda na ng Sicilian kapag naka-break d5 ng healthy at walang complication. According to Garry Kasparov yun isa sa mga expert po ng Sicilian Najdorf na banggit niya yan eh. Pag naka D5 daw ang black nang walang komplikasyon sa black, senyalis yun na maganda ang ginagawa or ang nangyayari sa black. Nag-queen G3 si Magnus, bad move. Dapat daw po ay F4. Ayan. Sabayan na pala ng pasabog sa gitna. Pag kumapture dito, F takes E5, Queen takes E5, and C4. With the idea to play bishop b2, mga ganun. Okay. Pero lamang pa rin ng black. Hindi ganun kalakihan. Hindi kagaya ng ginawa sa Queen G3, kumapture sa E4, nag-F4. Okay. Bishop D5, tineret ang pawn sa B3, King B2, depensa. Ayun, dito mga kamatyas, paki-guess nyo po ang brilliant shot na binitawan ni Martinez kay Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Boom! Bishop takes B3, sacrifice. Brilliant move. King takes B3, Queen C4 check, King B2. Yun, may bawi kasi sa knight eh. Plus, expose ang king ni Magnus. 50-50 kagad ang kalagayan. Ang dami may knight A4 check, may knight C4 na paparating. Nag-king B1 at nag-knight A4. Naku po, ang sasakit ng tama. Rook D2, Queen C4. Naku, may sundot ng check sa B3. Nag-knight to E3, Queen B3 check, at nag-king A1. Dapat daw po is bishop B2, force na pala yan. Tapos, knight takes C3. Siyempre, pag nag-king A1 matchas, magki-king C1 and queen A2, etc. Pero, super delikado na po dito ang puti. Okay, balik tayo. King A1 and nag-rook takes C3. Ayun, medyo mali pa raw yung ginawa. Knight lang daw ang tama. Okay, para may Queen B1. Pag nag-Bishop B2, Queen A2, pamatchas na. O, pero balik tayo sa rook takes. Time check tayo. O, lamang ng oras si Martinez. Nag-F5, gulo-gulo. Wala bang matchas pang paparating. And, ayun, napitasan ng knight sa E3. Queen takes E5. At dito po, sinimplihan na lang ni Martinez ang buhay-buhay. Queen C3, check. Hagip ang reynang ng gugulo. At nag-resign si Magnus. Okay, bakit po nag-resign? Pag kinapture, rook takes C3, lamang ng isang pyesa, maliwanag ang black dito.
Ayun, nakabawi-bawi si Martinez kasi nitong mga nakaraan po na Title Tuesdays na inanalyze natin, laro din nilang dalawa, dalawang sunod na talo ni Magnus sa iba't ibang pagkakataon pero ngayon nakabawi si Martinez. At ano ba ang kanilang standing dito sa early edition? Tingnan po natin. Standing, results. Ayun. Champion si Dimitri Andreikin with 10 points. Second place si Jose Martinez, Denis Lazavic pang-4. Ayan, at si Nakamura ay pang-5 lamang, Fabiano Caruana pang-6, lalakas sa mga sumali. Magnus Carlsen pang-8. Ang dami nilang nag-9 points, tied for second place to 11th place. 9 points. Isa lang talaga yung nakalusot na may sobrang isang puntos, Dimitri Andreikin. Si Andreikin, lagi talaga yan. Madalas nag-champion din yan. Ayan po, no? At over 741 players. Okay, not bad for Magnus. Top 10 pa rin naman. At isa lang po nakapuwing sa kanya, si Jose Martinez. At 2 tabla. Ayun. Sa dami ng sumasali po, talagang dikit-dikit ang score. At para mag-champion ka, at least man lang, isa lang ang nabawas. O kaya 0.5. O kaya perfect. Yan ang mga nagcha-champion Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Kung kayo po ay merong mga gustong sabihin sa ating napag-aralan, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.